Bate. Sorry po, sir. Sa gilid lahat. Sorry. Nag-gabi pa ako wala akong bayan! Buka. Maaari na po tayo umupo. Kalmahin po ang mga sarili. Maaari na po tayong bumalik sa ating kanya-kanyang mga upuan. Magandang umaga po sa ating lahat. On behalf of City of Manila and Hospital ng Sampaloc, malugod po namin kayong tinatanggap
Sa isa na namang mahalagang okasyon ngayong umaga, ang groundbreaking ceremony para sa renovation ng Emergency Department ng Ospital ng Sampaloc. Magpalakpakan naman po tayo lahat. Hindi lamang po ito simpleng proyekto. Proyektong ito tiniyak ng pamahalaang lungsod ng Maynila na magiging mas moderno, mas mabilis at mas episyente ang serbisyo para sa lahat ng nangangailangan. At sa ating pagsisimula, tayo po ay tumayo para sa ating pambansang awit na susundan ng isang panalangin at ang awit ng Maynila. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami nagtitipon para sa isang mahalagang okasyon, ang pagsisimula ng renovation ng Emergency Department ng Ospital ng Sampaloc. Panginoon, gabayan niyo po ang proyektong ito upang maisakatuparan ng maayos, ligtas at matagumpay. Naway ang bawat manggagawa, opisyal at lahat ng magiging bahagi sa proyektong ito ay bigyan ninyo ng lakas, karunungan at pagkakaisa upang maisakatuparan ang kanilang tungkulin ng tapat at buong puso. Idinadalangin din po namin na ang bagong emergency department na ito ay maging daluyan ng mas mabilis at mas maayos na serbisyong medikal upang higit na makapagsalba ng buhay at makapagbigay ng ginhawa sa aming mga kababayan. Panginoon, patuloy niyo po sanang pagpalain ang pamahalaang lungsod ng Maynila, ang aming mga pinuno at ang lahat ng taong nagsusumikap para sa ikabubuti ng nakararami. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Oh
Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa. Maaari po ba akong makarinig ng isang malakas na palakpakan dyan? Maraming salamat po sa ating pong pagpapatuloy. Nais ko pong ipakilala ang mga taong naging dahilan ng katagumpayan ng proyektong ito. Ang ating napakasipag at ang tunay na bilis-kilos man ng ating minamahal na Alkalde Yorme Isko Moreno Dumagoso. Vice Mayor Chi Atienza. Kasama rin po natin our Congresswoman Giselle Maceda. Our Manila Health Department Officer in Charge, Dr. Grace H. Padilla. Our City Engineer, Engineer Armando Andres. Ang ating po mga councilors, kasama po natin councilors, Attorney Lady Quintos. Councilor DJ Bagatsing. Councilor Ryan Ponce. Konsehala Eunice Castro. And Councilor Doc Francis Almiron. Kasama rin po natin our hospital directors from Jose Abad Santos General Hospital, Dr. Ted Martin. From Baseco General Hospital, Dr. Naomi Licuanan. From Santa Ana Hospital, Dr. Janet Del Mundo Tan. Ang daming fans ni Doktora. Ang ating mga department heads, kasama po natin our Chief of Staff, Mr. Cesar Chavez, our City Administrator, Attorney Eduardo Wardi Quintos XIV, our Secretary to the Mayor, Manuel M. Zarcal. Kasama rin po natin our MTPB Director, Dennis P. Biahe, at ang iba pa po nating mga direktor. Siyempre, maraming salamat din po sa ating pong mga kapulisan. We also have our representative from PhilHealth, Miss Yvonne Fernandez. Ang mga staff, doctors and nurses ng Ospital ng Sampaloc, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Okay, we're back! Palakpakan! Parang wawawin. Siyempre, kasama rin po natin yun nga ating mga staff, doctors, and nurses ng Hospital ng Sampaloc. Our Zone 44 barangay officials, magpalakpakan naman po kayo. Siyempre, headed by our Zone Chairman, Chairman Ramil Barrientos. At ang mga batang Sampaloc, nakapiling po natin ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa punto pong ito ay ibibigay ko po sa inyo for his welcome remarks, the Hospital Director of Hospital ng Sampaloc, Dr. Angel Eric R. Siso. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga! Okay, Hospital ng Sampaloc staff, kaway-kaway naman kayo dyan! Mga taga Sampaloc, kaway-kaway kayo dyan! Ngayon, pinapaalala ko lang yung mga ating pasyente na dapat kong tignan doon. Magsipagpuntahan na po kayo, mga pasyente po sila doon. Kaya, pero dahil nakita na ninyo si Yorme, palagay ko gumaling na po kayo. Okay? Binabati ko rin po ang ating mga stakeholders mula sa PhilHealth, ang ating mga konsehal at congressman. Maraming salamat po sa pagdalo nyo sa aming munting aktibidades dito. Special mention ko po, Barangay Chairman AY Magbitang, Barangay Chairman Barrientos, dalawang pader namin dito sa Ospital ng Sampaloc. Binabati ko rin po kayo lahat. Bigyan ko lang po kayo ng maiksing history ng ating building.
noong 1981, itinayo po ito ng lolo ni Konsehal Bagatsing, si Mayor Ramon Bagatsing. Ang pangalan po nito dati ay Manila Abuse Rehabilitation Center. Tapos, nung nag-take over kami ng 1994, nadatnan po namin siya as a health center. At nung city ordinance po noon sa pangunguna ni Mayor Lim at ni Vice Mayor Lito Atienza, ay naging ospital ng Sampaloc. Okay, mahalaga po na hindi natin makakalimutan po yun. 31 years na po ang aming ospital. 31 years na rin po ang inyong lingkod dito. Nakita ko ang mga pagbabago. Nakita ko rin yung hindi nagbabago. Ganun po yun. Nang ako'y umikot, naibalik ako last year, marami po akong mga naging culture shock din. Pero masasabi ko po, 3 mirakulo na nakikita ko. Unang mirakulo, yung aming rooftop na punong-puno ng basura, ang linis na po ngayon. Pangalawa, ang hindi namin mapaandar na elevator, ngayon nakakapit na. At yung huli po, na matagal na namin pinag-uuntugan ng ulo dahil ang una kong trabaho dito ay isang emergency room doctor, kung papaano maaayos ang emergency room namin. Dahil puro kanto, uma-adjust kami. Ngayon, dahil po ata doon sa habagat, nakita po ni Yorme kung ano ang kinalalabasan. Literally, umuulan sa loob ng ospital ng Sampaloc. Hindi po natiis ni Mayor, pumunta siya dito on the spot, 11:30 in the evening, at bumalik pa kinabukasan. This time, bit-bit na po ni Mayor, architect, engineer, at ang sinabi niya, ipapagawa natin ang ospital. Ngayon po, bago po ibigay kay Vice Mayor Chi, bilang tumatayong ama ng mga taga-ospital ng Sampaloc at dinadala ko na rin po sila, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong administrasyon. Pati na rin po yung mga natamasa namin benepisyo nito mga nakaraan, nagpapasalamat po kami. At dahil nagbabasa rin po ako ng Facebook, may mga komentaryo po doon. Sabi niya, Yorme, nare-renovate yung emergency room. Sana po mare-renovate din yung mga empleyado. Ito lang masasabi ko po sa inyo lahat. No? Marami po salamat sa inyong pagdalo. At taus-puso akong nagpapasalamat. Meron talaga pong gobyerno ngayon sa Manila. Marami po salamat. Maraming salamat po, Dr. Angel Eric R. Sison. At sa pagkakataon pong ito, ibibigay ko naman po sa inyo ang ating pong minamahal na Congresswoman. Palakpakan po natin, Congresswoman Giselle Maceda. Magandang umaga sa inyong lahat. Isang karangalan sa akin na masaksihan ang araw na ito. At syempre, salamat sa ating alkalde at vice-alkalde. At ibig sabihin nito ay ito'y panibagong pag-asa upang maging nahawa ang ating distrito. At asahan nyo, Mayor, na lahat po ng gusto nyo bang gawin sa ating distrito ay katuwang nito ako. At ibig sabihin din ito, hindi lang tayo tinignan ni Yorme, tinitigan niya po ang Sampaloc at doon napakasaya ko po. At napapatunay na ang pagmamalasakit at pagkakaisa ay isang magandang halimbawa sa ating komunidad. Yun lang po, mahal namin po kayo. Thank you so much, our Congresswoman Giselle Maceda. At sa pagkakataon po ito, ibibigay ko naman po sa inyo para sa kanyang mga mensahe. At upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, palakpakan po natin our Vice Mayor Angela Lee Chi Atienza.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Mainit, pero mas mainit ang pagtanggap niyo sa ating alkalde. Bago po ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating mga kasama dito. Si Dr. Sison, ang ating napakagaling na alkalde na si Orlando Moreno Magoso. Palakpakan po natin siya. Si Engineer Andres na tumutulong talaga sa likuran ng administrasyon ko. Si Dr. Grace Padilla, palakpakan natin dahil hindi na rin po siya natutulog. Si Miss Yvonne Fernandez, mula po sa PhilHealth, maraming salamat po. Sa lahat ng mga barangay chairman and council, ang tangos ng ilong nyo. At, of course, ang ating Congresswoman Giselle Maceda. Sa lahat ng mga konsihalan narito ngayon, at syempre kay Atty. Wardy Quintos. But nevertheless, alam niyo po nung kami unikot ni Yorme para mangampan niya, very consistently po sinabi namin na we will make sure na dito sa Maynila babalik ang minimum basic needs. Although, nung pagpasok po namin ni Yorme dito sa administrasyon to, ang tumanggap po sa amin ay maraming challenges. At alam niyo yun. Tama ba ako? Pero nagulat ako. Na despite all the challenges na ininda ng administrasyon to for almost 3 months, pag tinignan natin, parang wala tayong iniinda. Pero sa totoo lang, ang isang tao na siyang gumawa ng paraan para tayo ay magising araw-araw na may kasiguraduhan ay ang ating alkalde na si Orlando Moreno Magoso. Hindi na po yun natutuloy. Pero ba ako pa rin, di ba? Pero nandito ako para sabihin sa inyo na alam nyo, nakakatuwa dahil actually amongst sa lahat ng mga health centers na ginawa at inayos ni Yorme, meron na rin tayong cath lab, meron na rin tayong dialysis center na dumami na ang dialysis machines at ngayon naman mabibigyan tugon ang emergency room dito sa Sampaloc. Nandito ako kasama niya nung sinilip niya doon nung panahon na may bagyo. At ang bilis dahil na span of a few weeks or a month, ito na po at mag-groundbreaking na tayo. I-renovate na natin ang emergency room dito sa Sampaloc. Galing mo. Pero nandito ako para ipakilala ang isang tao na alam kong kilala nila. Pero dahil trabaho ko kung ipakilala siya sa inyo. Alam niyo, sa totoo lang, sa balan namin yun, may nag-umpisa nung bata pa lang kami. Nung siya ay nag-umpisa bilang konsihal sa Tondo, at yung mga panahon na yun, ako naman ay tumulong sa aking ama nung siya ay alkalde ng Maynila. Noong mga panahon na yun, 23 years old, tama ba ko yun? 23? Ikaw? 23 years old mo siya. Doon ko nakita ang puso niya na totoong tapat. Ang totoong puso na marunong makinig at ipaglaban ang boses ng mga Manilenyo. Dahil nung siya nga ay nag-uumpisa bilang konsihal ng Maynila, naging #1 po siya. And at the same time, naging isang magaling na vice-alkalde at naging pinakamagaling na alkalde ng Maynila. Huwag mo na ako susubok sa akin, ma. Dahil mga panahon may pandemya, siya po ang tumulong sa atin para mabuhay ang mga Manilenyo ng maayos. Pero, may tatangos din natin ang ilong dahil ang ating alkalde ay nagtrabaho din sa national government bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development, Chairman ng National Railways Corporation at Social. Dahil siya po ay nakapag-aral sa Harvard. Pero, nevertheless, alam ko naman po kailangan pakilala sa iyo si Yorme dahil alam ko makita nyo lang ang kanyang paa na bumaba dyan sa sakyan. Alam ko, kilala niyo siya. But nevertheless, let us all welcome and clap for the best mayor Manila has ever had. Our mayor, Yorme Moreno Magoso. Opo kayo. Maraming salamat. Maganda nating masipag na Vice Mayor. Ha? May asin pa. Sa ating minamahal na Congresswoman Dr. Giselle Maceda. Natatawa talaga ako doon. Talaga yun. Makukuha na ng nanay mo. Huwag ka mag-alala.
Sa mga senior citizen, I'll see you on October 7. Mukhang alam na alam nyo October 7, start na. Tapos mapuputol sa kasi District 1 and 2, 7. October 9, District 3 and 4. October 10, District 5 and 6. Sa mga kabataan, alam ko hindi kayo makarelate doon sa usapan namin ng mga lolo-lolo ninyo. Kami-kami lang nagkakaintindihan. Nakakuha nyo na yung cake. Nakakuha nyo na yung gatas. Hindi nakakuha ng cake. Kailan ang birthday nyo? November? Oo. Steady lang kayo sa cake. Andyan yan. Yung nag-birthday ng June. Mayo. April. Marso. Febrero. See you next year. Kasi sinimulan ko July 1. But anyway, huwag kayong mag-alala, mga minamahal kong lolo at lola. Kahit gipit na gipit tayo, itatawid ko kayo. Kayo man lamang. Sa ating Director, Dr. Grace Padilla ng MHD, Engineer Andres, at ang ating Director sa Ospital na Sampaloc, kung anong edad ng Sampaloc, yun din ang itsura niya. Siya po may sabi, 31 years malamang ito, pogi ito nung araw. Pogi pa rin ngayon. Sa mata ng kanyang asawa. Dr. Season, at again, to my fellow public servant, our city councilor, Atty. Lady Quintos, tayo kayo, kaway kayo, kasi di ko magagawa ito nang wala kayo Eunice Castro, Didi Bagaching, Ryan Ponce, Doc Almiron. Noong nagpunta ako dito, bumabagyo Wala kaming tulog nila Andres, nila Director Angeles, naggagayak kami the day before at saka the whole day. At bumulwak ang uncontrolled flood. Kasi sa positive nun, flood control. Bumulwak sa Maynila, we were shocked. Everyone was shocked at the time. And we were very busy trying to cushion or maibsan yung kinakarap ng lungsod dahil sa baha. And may mga report sa akin, gumanda daw ang ospital ng Sampaloc. Sumobrang ganda, ospital na, resort pa. May falls. Hindi ako makapaniwala. Kasi yung pinalitan ko, doktora I think they should be the one prioritizing the hospital. And all respect to JO. I think, I would think it was fully attended. No? I mean, attendance were made. Pero, be that as it may, si Ami sa Kasewa, punta kami rito, Diyos ko, para pala kayong fragman. Ang tubig dito, mataas. So I went and I saw it. I saw the dedications of our doctors and nurses and medical frontliners at the time. Despite the bad working environment, may isang pasyente nakakumot. Naalala ko tuloy yung itsura ko nung araw. Nung natutulog kami kapag may bagyo, may tabo sa kanan, may balde sa kaliwa, may planggana sa uluhan.
It may seem funny, but that's the real situation that I saw. Sabi ko, I mean, let's be honest to ourselves, no? We should be giving healthcare. Tapos ang unang magkakasakit yung mga doktor at nurses natin. O dahil sa sitwasyon. Kaya talagang maiinis ka lang. But then again, immediately I called up the entire team. Went back to City Hall about 12 a.m. Daling araw na. Okay, masyado nagugulat pag may kwentuang gabi. Minsan talaga, parang sinisilihan ng puwet ko na hindi ko maatim o matiis na ipagpabukas pa. Marami mga ganyang insidente. And fortunately, we have able people, assets of the city government just sitting there. And I told them, kahit na wala tayong kapera-pera, pigayin nyo lahat ang bimpo dyan. Gusto kong maayos, lalong madaling panahon, yung emergency room. Balita ko, mas maganda dati yung opisina ng direktor kaysa sa emergency room niyo. Instagrammable daw. And how can you do that? That's why we have to put a stop on this. We prioritize our facilities, our fellow public servant in this kind of institution or health sector so that the people, at the very least, they can receive this maginhawang pasilidad, maliwalas na pasilidad. Today, after a few weeks, just a few weeks, I am on my 93 days. 93 days na ba? Haba na? 3 buwan na Pat? 3 buwan na. We opened Baseco Hospital, the Cat Lab, health centers and libraries, and yesterday, your fellow doctors, nurses, and BHW, and barangay nutritionists, we visited San Nicolas, yung ospital na Sampaloc, ospital na parang resort. Yung San Nicolas Health Center na may farm. Dinidiligan sa loob. Everywhere. Everywhere. Alam nyo, na mapanghinaan ka ng loob kung makikita mo talaga. Believe ako sa mga doktor doon. Natiis nilang walang lumilingon sa kanilang gobyerno. Ang ikamamatay mo doon, mold. Yung amag, ang ikamamatay mo doon, kuryente. At yung pasyente, sigurado ako pag nauntog, patay. Hindi sa untog, sa tetano. That's how it works. My descriptions is like, Somalia? That's how it is, mga nanay at tatay ko. My fellow public servant. Now, those days are gone. Yes, gipit tayo. Pero huwag kayong mag-alala. You're part of the policy and visions of the city government. Ang lahat ng mapipiga ko sa bimpo, ng lahat na may impok natin, ang lahat na masisave natin, we will utilize it efficiently to confront this problem, social perennial problem. Habang katulad ng mga inaasahan ng mga lolo't lola ko, mabigat yun kulang-kulang 300 million yun. But then again, kahit wala tayo, huwag kang mag-alala. Alam mo, ang Diyos talaga maraming pamamaraan to teach you a very good lesson. Pero mo, pinanganak ako sa lahat.
Nakaraos ako sa awa ng Diyos, sa tulong ng nanay at tatay ko. Kaya, mga Batang Maynila, kapwa ako manggagawa sa pamahalaan at sa mamamayan, kaya mag-alala, iraraos ko din kayo. Mahirap, hindi madali. Pero, ito nga ako sa harapan ninyo eh. Sino ba mag-aakala na ang isang basurero pwedeng maging mayor ng Maynila? So, rest assured, it's not easy. But to my fellow public servant na umuhulas na mga natasya nila sa init, napakainit po dito. Sauna bati. Pero buti na mainit, sa umulan. Nila. Nung makita ko yun, pinagpasyahan ko agad. Kaya, tingin ko, nasa mga ATM na nila yun, last week pa. O malay nyo, magka-December na. Ayan, the same thing, ito mga barangay chairman natin. Mga kagawad, shout out ha. Barangay Tanod, EXO, Secretary Treasurer, sa mga chairman natin. Tingnan ninyo ha, may pera sila. Nakalaan para sa kanila. Ang tawag doon ay share nila sa city. First quarter, second quarter, hindi binigay sa kanila. Hindi binigay sa kanila. Nahukay ko lang eh. Totoo po, nahukay ko lang, nakita ko lang. Ba't hindi ito binibigay sa barangay? Lalo na ngayon, 5-5 tumpukan ng dilubyo sa lungsod. O marami nangangailangan. Ayan, tanongin niyo sila. Kakampi, kalaban, wala kong sinino, 896 barangay, naibigay ko yung first quarter at second quarter ng share nila. Ay, baka maging pasyente ka namin. Basta lang, hindi siya perfecto ha. It will never be perfect, no? There will be no perfect government that I can offer you. Lagi ako best effort. At kung kinakailangan gastahin ko ng katawan ko, mga malisyeso ka. Basta ibig sabihin, yung lakas na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. Kayo talaga. Magbubuti ako. Pipilitin ko magbuti lagi. Magiging efficiente tayo. O sa mga doktor, nitiyan nyo naman yung mga pasyente ko. Yun lang naman isipin nyo na lang. Pag dumiti ako, meron na naman kami kay Yorme. Mga nurses. Mga ating other non-medical staff. Paglipat natin. Gusto ko paalala sa puso't isipan ninyo. Ano nga ba ang dahilan ko noong unang araw na nagpasya ko sa aking sarili na sumapi sa pamahalaan? Ano ang dahilan ko? Ano ang purpose ko? I know along the way, maraming naging problema, emotional, professional, and so on and so forth. But let's go back from the beginning. The beginning when you decided to participate and be part of public service. Yun, isa po siya. After that, yung pagod, puyat, nabubura agad. Lalo na pag nakita niyo yung mga tolak ko, yan ang baterya ko sa buhay. Sa pinamigami ng problema ko para sa lungsod. Pag ako nakakakita ng matandang lalaki, matandang babae, nangiti, natutuwa, ano na ako? Refill na. Charge na ako. Totoo. Kasi lahat tayo dyan pupunta eh. Una-una lang yan.
Ito sino pa yung masama, yun ang tumatagal. Hindi, totoo. Yung may paramdam natin sa tao na mahirap ang buhay. Maraming pagsubok, pero maparamdam lang natin sa tao na merong gobyerno nagmamahal sa kanya, ipinagmamalasakit siya, inuunawa siya. At the very least, yun yung may paramdam natin. Yun lang, wala naman akong ibang ano. Ako naman, hindi naman titigil. Subukin man tayo ng panahon. Hanggat kaya kong loobin nawa ng Diyos na talagang kung pwede nga wag na matulog dire-diretso para mas maraming matapos. So be it. But then again, we wait forward. We always move forward. We forget what happened in the past. But always remember lessons learned in the past. Because those lessons will teach us to be a better person tomorrow. Laging move forward tayo. At tingnan nyo, yung PhilHealth, tuwing may event tayo, nandito, kasama natin. DOH, PhilHealth. Kasi sila mismo, nahalata na nila eh. Anong nahalata nila? Ay, talagang disidigo itong gobyerno ng Maynila na puhunanan ang kanyang programang pangkalusugan. I mean, you cannot, maybe one event, two events, but naturally as you progress with time, you'll see the real you, the real thing. No? Sabi nga, tubugin mo man ng ginto, ang tanso. Tanso pa rin yan. Pero ang ginto, kahit luma, konting nyangga lang, kikinis na ulit yun. Kikintab na ulit yun. At makikita ang totoo. Yan ang tapat at totoo. So, anyway, I'm happy for you and I'm excited for you. Now, Yorme, tanong ng mga taga-Sampaloc, tanong ng mga doktor, kailan po matatapos yan? Baka siyam-siyam. Tama naman. Kasi yun ang worry nyo pagka gobyerno, nuknukan ng tagal eh. Eh yung inuhukay nga dyan sa ilan na namatay, hindi pa tapos yung inuhukay sa Tuason. Ang dami na naburo dyan. Pero, ngayon, kailan ito? Andres, yari ka na. Sisiguraduhin ko, Pasko, sasaya ang ospital ng Sampaloc ng mga taga-Sampaloc. We will deliver. We will deliver in the next 3 months for the people of Sampaloc. Umanatag kayo, parang imposible? Yes. Pero hindi. Nakagawa nga kami ng ospital eh. 400, almost 400 bed in 52 days. From vacant land. With no engineering playbook. Hula-hula lang. Ha? Ito. Nayari namin. And it became a focal healthcare facility of the city of Manila and the national government. Kaya yan. Hindi yan imposible. Diba, Andres? Kaya. Hindi kasi ayaw kong tumenga. Gusto ko makapag-deliver agad. Basta pipilitin namin maging maaliwalas ang trabahuhan nila at pupuntahan ninyong pasilidad. So muli, halika na. Magasingit na pawis ko. Marami pa kasi ako ibang balita sa inyo, but next time lang. Manood lang kayo tuwing Biyernes ng Yorme's Hour so that you'll be updated in our activities in the city of Manila. But for now, I'm excited to each and every one of you. So again, maraming salamat. Ulitin ko hindi ko ito nagawa mag-isa. Jose Quintos, Jose Castro, Jose Bagachin. Pero mas gusto ko si Hana. Andiyan ba si Hana? Si Hana na lang. No? Anong gusto niyo? Si Hana na lang, no? Mas okay si Hana.
Oh. Jose Alfonse. Jose Alamiron. Yan, yung mga kusyal natin. At of course, ang ating taga-pirma ng cheque. Wardy Lintos. Our Congresswoman Maceda, Vice Mayor, Director, sa inyo lahat. Let's start the ball rolling. Mamaya, bago tayo matulog, ipagdasal natin yung ating mga kababayan sa Cebu. Marami nang nasawi. You will never know. It's gonna happen anywhere. But for the meantime, kung kayo may maitutulong, let's just include a few words of prayer for our fellow Filipinos in the country, especially in Masbate and Cebu. Pagkingan kayo, pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Mayor Francisco Espo Moreno Dumagoso. At sa pagkakataon po nito, saksihan naman po natin ang ating pong pagpirma po ng ating minamahal na alkalde at vice-alkalde sa plano para po sa renovation ng Ospital ng Sampalos. Inaanihan po namin ang ating mga councilors, ang ating city administrator, upang saksihan po at mamaya po ay inaanihan po namin ang ating mga punong barangay para po sa photo opportunity. Standby lang po tayo sa ating mga punong barangay at mga barangay officials. Yan, ganap na pong napirmahan ang plano kasama po ang dyaryo dated today. At ito po ay isisilid sa kapsula. Muli po yung ating mga barangay officials, standby lang po tayo. Ito po ay ilalagay na sa kapsula. Tinatawagan po namin ang ating po mga punong barangay. Akyat po tayo. For photo opportunity, yung ating po mga punong barangay. At kung nandyan din po ang kanila po mga barangay officials, standby po, sasama po tayo pagkatapos po nila chairman. Lahat po ng punong barangay, sige, akyat po tayo. Pagkatapos po ang ating mga punong barangay, yung iba po nating mga officials. Yung iba po, pwede po umupo sa lapag. Yung walang rayuma. Hospital employees po, standby rin po kayo after po nito. Maraming salamat po. Hospital employees naman po. Hospital employees. Sige po. Then after this, saksihan naman po natin yung pagbabaon po ng kapsula. Yung mga ano po, yung mga blackers and mga kera, atlas po tayo.
Sige po. Tingin na po sa picture. Cut first. Okay, jump shot. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay saksiyan naman po natin ang pagkakaon ng kapsula na nawagan po sa harapan mismo ng ospital. Sige po. Pinagdaan po natin ang ating minamahal na alsate para po sa pagkakaon. Good morning sa pinakamaganda naming Vice Mayor. Hi, I love you. Supinate? Steady lang, steady lang. Steady lang, steady. O, go. Ayan, ganap na pong nakabaon ang kapsula para po sa pagsisimula ng renovation ng Ospital ng Sampaloc Emergency Department. Muli po sa lahat po na naging bahagi po ng ating pong renovation or groundbreaking ceremony ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo ka, sir. Gusto mo? Yun. Nandito na. Wait lang.
Thank you, Mads. Alam mo tulong rin. Ang ano nito, oxygen embedded na. Piping na, piping. Para, kasi, the logic is, oxygen will consume space. In a smaller space, I think, is din necessary. Kaya, lahat ng sa labas. Ginawa sa Pinto Hospital, sa Paseco Hospital, Hospital ng Manila ko rin. Tapusin na muna yung abilities. Bago magkita sa kabila. Lagyan ng mga oxygen. At ito ang pinakamagaling exit gusto ko. Saan? May punebre lang sa labas. Organ, no? Ang laki pala ng pagagawa. Awa ng Diyos. Ano na ang emergency? Proper management of space lang. Tapos sa total PLC. Tapos ito. Ay, hindi man ang paano makakapag-function pa rin sila. Media ako. Tipo, vlogger mo. Review ako. Sa Hospital ng Manila. Sa Hospital ng Manila. Sorry po. Natin yung buga. Sige po, basta po nga siya po. Sir, maraming salamat. Jerry. Control How much? Overload. Overload yan. Overload, oh. Wait na po. Balik ka na lang. Bawas ah, bawas. Busog lang, sir. Tignan natin kung makakano po. Bawas ako isa pa po. Ayaw pa. Try po natin. Isang bawat side. Pag niya po i-open po. Pag i-open. Pindutin pa. Third floor. Ang aming masipag na konsehal, Lady Quintos. Hindi po. Kasama din ba natin si Consi? Hello po. Tayo lang po. Ang aming mga masisipag na konsehal. Siyempre, ang pinakamasipag sa lahat yung mayor. Ito yung vice mayor. Ay, siyempre kasama yan. Napakaganda naman pala ni Vice Mayor. Hindi ko na nakita. Talaga. Naku, madam, Third floor po. Third floor. Bababa po. Hindi pala tayo kasama. Patingin niyo po. Boto ba? Salamat po. Mayor, pwede po dito po. Vice Mayor po. Ano po? Mayor, huwag mo lang iwanan yung Manila, ha? Kodit sa ako po. Thank you po. Kailangan namin mga gayang, sir. May awa ang Diyos. Ano lang yata, dumapo dito, bumaon. Talaga. Oo. Masama kami na. Hindi. May hawak. Clear,
Wala na ba sa... Wala na po. Alam mo pati hospital may basurang iniwan. Equipment na hindi ginagamit. Diba sa chat group natin? Serviceable na. They have an open space. Ang taon po yan na lang. 2 days. Anong maganda dito yun? Anong maganda dito? Recreation. Kasi masyadong hospital. Madilig sa fresh air. Pwedeng lalaakit sila rito. O lalabas diyan sa puliwan. Ano ba? Lipad? Itong tower na to, ano ba? Tanggalin na po yan. Oo, pwede na patanggal. Alam niyo bakit? Bakit? Delikado dito mga utaw dito. Pag napatid. Hindi, pag napatid. Hindi po wala na silbi. Okay. Wala na po. Wala na siguro. Hindi. May ginagawa akong ano eh. Mga hagdanan na bakal. Wala pa sa para sa bakal. Ito nga, no? Wala na. Dapat ko na, hindi ko mahal. Hindi ko mahal. Naka-ready kami. Mga hagdanan na UN, sa UN, kailangan siya, i-deploy siya kapag may ano. Pero yan, magagamit na ito. Walang bayad yun, yun. Walang bayad. Antay lang. Tabay lang. Ha? Antabay ka lang. Mga ano yan? November. Pero lahat ng utang babay. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Ay, baka magkana na dito. Ilang beses na yun natin pag-party nito. Kasi every time magpa-party na ako lang. Yan ho yung original, nung 94. Nung 99 pa yan. Okay, no? Bago pala. Taas pala yun. Thank you, bye. Stamina pa pala. Later on naman. Oo. Marami tayong ma-recycle. Oo. Kasi iba, yes, ma'am. Yung mga gamit sa masingaw. Masingaw ka rin.